Ang topic po natin ngayon ay about po sa volume control. Ito pong mga nakikita nyo po ay iba't ibang klase po ng volume control. Ito at saka iba-iba po ang value niyan. Meron tayong slide volume control at saka motorized volume control at rotary volume control. Ituturo ko po sa inyo kung paano po ito i-test gamit ang ating analog tester. Tapos mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano natin ito gamitin para i-test yung mga volume control. So malalaman nyo kung ito po ba ay maganda pang test ng volume control or itong analog. Okay, bago po tayo mag-umpisa, bali ang volume control po, ang sign po niya sa ating schematic diagram ay ganito po. Ganyan po ang kanyang sign. Ayan. Tapos meron siya dito ko na lang ilagay yung arrow, no? Variable resistor po ang tawag dyan. Ito yung pin number 1, 2 at saka 3. Ganyan po yung kanyang sign. Ito po yun, kung makikita nyo po, ito yung pin number 1, 2 at saka 3. Ayan po. Okay, itabi ko po muna itong ibang volume. Iiwan lang po tayo muna dito ng isa at ipapakita ko po sa inyo kung paano po yan i-test. Pagka ang volume control po, ang value kagaya po nito, meron tayo dito 100 kilo ohms. Ayan po yung value ng ating volume control. Ngayon, iset ho natin yung ating tester sa times 1K. Set ho natin yan. Set ko na sa times 1K. Ngayon, ang gawin nyo po, i-adjust nyo po ito sa 0 ohms. Kailangan pagka gumamit po tayo ng about dito sa ohms, yung range, yung mga range na to, kailangan ugaliin ho natin i-adjust to sa 0. At saka yung dito po, kailangan naka-infinity po yan kasi nagbabago din po kasi ito pag pinihit nyo po itong adjuster na to. Ayan po siya, no? Kailangan naka-infinity siya. Ayan. So, adjust ulit natin. Tingnan natin kung tama. Oops. 0. Ayun. Ngayon, ang ginagawa ko dito sa volume control, ganito po, no? Tinitingnan ko muna yung value niya, yung kanyang number na ang nakalagay dito ay 100 kilo ohms. Ngayon, ang 100 kilo ohms po, pag naka-times 1 ho tayo, dapat tumama doon sa ating scale. Ayan po. Tumapat siya doon sa 100, no? Kung nakikita nyo po, ito yung guhit. 100 po yan. Ibig sabihin, okay yung ating reading sa value ng ating volume control na 100 kilo ohms. Ngayon, paano po natin iti-test? Ganito po yan. Ang ginagawa ko dyan ay ganito. Nakaset na tayo sa times 1K. Wala ho tayong babaguhin dyan. Kasi ang susukatan ho natin, ang ating pong i-test ay 100 kilo ohms. Ito po, makikita nyo, pagka tinest nyo po ng ganyan, pag nakasagad yung ating volume sa 0, andun yung kanyang pointer, no? Dikit na dikit sa 0. Ang ano po niyan, reading parang shorted na siya. Ngayon, pag pinihit ko po ito, tingnan niyo po. Pag pinihit ko po, ayan po siya, no? Gumagalaw, nagbabago yung kanyang value. Kaya tinawag siyang variable. Ayan. Pag pinihit po natin, nagmo-move yung ating pointer. Malalaman po natin yan na sira na yung ating volume control kapag ito po ay pag pinihit natin nagaganyan siya. Meron ng cracking sa audio. Ayan, kung mapapansin nyo, kapag pinihit ko po, ang ating pointer ay talagang gradual lang yung kanyang galaw. Depende sa pihit natin ito sa control. Ayan po. Tapos sa kabila, ganun din. Kasi ang tinetest ko natin dito ay pin number 1 at saka 2. Dito naman po tayo sa 2 and 3. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, okay yung ating control. Ganyan lang po mag-test ng volume control. Ngayon, ito po ay 100K, no? Kukuha tayo dito ng 50K. Ito. 50K. Pag 50K naman, wala na po tayong babaguhin dito kasi nakaset na po yan sa 0 ohms adjust at saka kilo ohms po ang ating susukatan. 50. Ayun, tama po ang ating value ng potentiometer. Ang kanyang scale po, yung pointer ay nandun sa 50. Tumapat sa 50. Ayan. Mamaya magbibigay po ako ng sample sa inyo na sira na yung ating control. So meron tayo ditong control na stereo. Ibig sabihin ng stereo, dalawa po yan. At saka kung sa audio, left and right. Ito po ay 100K. Dapat ganun din yung basa natin dyan, 100K. Dito, 100K din dapat. So minsan hindi ito matama, lalo na kung ang ating volume control ay hindi original. Kagaya nito. Ayan yung ating nasusukat, no? Lagpas na, ang basa ko dyan is 90. Tapos dito, mga 95 siguro to. Pero 100K nakalagay. Okay lang po yan, walang problema. Kasi volume control lang naman po yan.
Tapos meron ditong ito 50k na stereo. Ito yung kanina tinest natin ay mono. Ito naman stereo. Ganon din po ang pag-test niyan. Yan 50k, tama siya no. 50k. Ang pag-test po niya ganon din sa mono kung anong ginawa natin. Pihit-pihit lang. Ganyan po ang pag-test ng ating volume control gamit ng analog tester. Okay, so yan. Test pa tayo dito. Ito, mayroong mataas dito na value. Ang kanyang rated po ay 500 kilo ohms. Mataas na to. Doon pa rin tayo. Wala tayong babaguhin dyan. 500. Check. Ayun. Tumapat siya dun sa 500, no? Kung makikita po ninyo. Ayun yung ating 500. Tapos pag tinest natin to, ikot-ikot. Yun. Ayan po. Kung makikita nyo, depende po sa ating pihit ang kanyang galaw ng ating pointer. Okay, sa kabila dapat ganun din. Dito po. Yun, dapat ganyan. Yan, tama po yan. Okay po, ngayon dito po tayo sa slide, no? Meron tayong slide dito na 3. Ayan. Dito po muna tayo sa slide na to. Ang part number po nito makikita natin dito sa kanyang body. Ayan guys, no? Kung mapapansin nyo, merong 203. Tapos may nakalagay pa dito na X2. Ibig sabihin stereo po ito na ang kanyang value ay 20 kilo ohms. Okay, check natin kung 20 kilo ohms nga ba talaga. Ito po, tingnan natin. Ayun. 20. So malapit siya sa 20. Ito yung ating susukatan dyan pagka nagsukat tayo ng value. Ayan. Kasi pag pinihit natin to, hindi dapat gagalaw yung ating pointer, no? Pagka sinukat natin yung dulo-dulo. Ang sinusukat ho natin dito kapag nagbasa tayo ng value ay ito, dulo-dulo 1 and 3. Kasi ito na yung pinaka ano niya, carbon, yung sign na to. Ayan, ito na po yung pinaka carbon niya. Tapos magmo-move lang yan kapag ito gumalaw. Okay, so balik tayo. Ayan, 20k siya, no? Yung isa ganun din, ito. Yung pin na ito. Ayan. Ayan po guys, 20k din siya. Ngayon, ang pag-test po nito ng slider ay ganito lang po. Ito yung sa kabilang side. Ito naman yung sa kabilang side. Kung sa audio, left at saka right. Ngayon, paano po i-test? Ito po, ipihitin nyo lang to, kagaya din ito. Ang kinaibahan nga lang ito ay rotary siya, no? Dito ko po muna iti-test yung isa sa side na to. Ayan. Okay, so pihit. Kailangan sumagad po yan sa 0. Yun. At saka hindi tumatalon yung ating pointer. Dapat ganon. Ibig sabihin, walang lost contact doon sa carbon, yung carbon brush. Tapos sa kabilang side, ganon din po, ano? Ito. Ayan. O ibig sabihin, buo po ang ating slide control. Ito, meron tayo ditong isa. Ito naman po ay ganon din. A203. Okay, mono po ito kasi wala siyang nakalagay dito na X2. At malalaman natin kung mono, paano? Ganito lang po. Check natin to. Pag pumalo, okay. Pag dito sa kabila, pag walang palo, mono. Dito meron. Dito sa kabila, wala, mono. Check natin tong isa, no, na stereo. Balikan natin to. Check dito, pumalo. Okay, check sa kabila, pumalo. Ibig sabihin, ito po ay stereo. Pagka mono, check dito, pumalo, check dito, wala. So, ibig sabihin, ito po ay mono na slide control. Saan po ba dyan yung pinaka-line niya, yung value, para makuha natin yung 20k? Ito po, at saka ito. Kagaya din dun sa kanina na stereo. Ayan. So, okay ito, yung ating volume control na slider. Ngayon, meron tayo ditong isa na motorized, no? Kaya tinawag siya motorized kasi meron siyang, yun nga, may motor, dynamo. At automatic po to, ginagamit po to sa mixer na digital. Kusa siyang gagalaw kapag program ho natin. Ngayon, paano ito i-check? Ang pag-check po nito ay parang ganito lang din. Yung volume control na to. At ang kanyang value, ayan po, nakasulat dito, 10k. At paano po natin susukatan kung 10k nga ba ito. Ganon din, yung ating pong tester nakaset pa rin sa k kasi k yung ating sinusukatan. Ngayon, ang pin po nito ay 4, ano, kung mapapansin nyo. Pero actually, 3 lang ang gumagana dyan. Check natin to. Hindi. Ito. Ayun.
Ito yung kanyang pinaka dulo-dulo. Ito po, 1 and 3. Ito. Kasi kapag pinihit-pihit ko dito siya, hindi nagalaw yung ating pointer. Ngayon, pag nilipat ko po yan, dito, tsaka lang siya gagalaw. Ayan. Tapos dito sa kabila, ito po, ito kasi wala na, hindi na connected po yan. Ayan. Pag dito, ito na yung pinaka line. Pag nilipat ko natin dito yan, ayan. Tapos, kapag ito naman yung dulo-dulo, ayan. So, ibig sabihin, okay po yung ating motorized slider or motorized feather control. Basta pag sumiro po yan, pag pinihit yung ganyan, walang tumatalon na pointer, okay po yan. Ganoon lang po mag-test ng volume control. At yun nga po, sabi ko sa inyo kanina, meron tayong iti-test dito na sira bago tayo mag-proceed dun sa digital tester. Ito yung ating dalawang control, hiniwalay ko na. Tingnan natin. Ang value po nito ay 50K at saka 10K. So doon pa rin yung ating tester sa K. Wala tayong babaguhin dyan at naka-adjust pa rin tayo sa 0 ohms adjust. Unahin ko po muna itong 10K. Ang value po, ayan, nakalagay naman po 10K. At ito po ay mono. Check ko natin. Ayan po, tumapat siya sa 10. Ibig sabihin, tama yung kanyang value. Ngayon, pag pinihit natin to, dapat ay magbabari siya ng maayos. Ayan, kung mapapansin nyo po, pag pinipihit ko siya, kunti lang yung kanyang galaw. At ayan, lagpas na sa 20, hindi na siya sumasakto. Pag pinihit ko, ganyan lang siya. Pagka ang volume control po, pag pinihit yung ganyan, ibig sabihin sira na ho yan. Lalo na hindi siya maabot dun sa 0. Dito tayo sa kabila. Ayun, tumatalon-talon. Pagka sa audio po yan, may maririnig na kayong cracking sound dyan. Ayan po, naglulos na yung kanyang contact. So, ibig sabihin, itong ating volume control na to ay sira na po yan. Dapat sumagad po yan hanggang dun sa 0. Dito. Meron pa akong isa dito. Check natin. Ang value naman nito ay 50K. So, check. 50. Ayun, sakto. 50. Okay yung ating reading sa value ng volume control na to. Ngayon, i-check natin yung functionality niya, Hop. Okay. Pabalik. Hop. Okay. So, itong side na to, pagka tinest natin ay okay. Lipat tayo dito sa side na to. Okay. So, kung titinan nyo po ay okay siya, Pero, pagdating dito, sagad na po yan. Hindi siya maabot ng 0. Ayan po. Hanggang lang siya, 3. Ang laki ng diferensya po niyan kapag hindi po nag-0. Ibig sabihin, itong ating volume control na to ay sira na. Sira na po ito. Ito ganun din. Hindi na siya maabot. Ayan. Kahit sa kabila ayaw din. At dapat ang kanyang magiging reading ay ganyan. Aabot dapat sa 0. Ganun din dito sa kabila. Tapos ang volume po, kapag tinest nyo dulo-dulo at inikot nyo to, dapat hindi ho gagalaw yung ating pointer. Hindi ho dapat yung gagalaw. Kasi pagka gumalaw po yan, ibig sabihin, sira na yung ating control. Okay? Ngayon, dito tayo sa digital. Actually guys, nasabi ko na ito sa vlog ko nung ibang mga videos ko na hindi ako sanay sa digital. Kasi kagaya nito, sample lang po, set natin sa ohms yung ating digital tester. Nakaset na tayo, ohms. Ano po yan? Auto range. Ngayon, kapag kasinukatan natin, kunyari itong 50K, makukuha natin yung sukat ng kanyang value. At ayan nga po, 43.9 kilo ohms. Malapit na siya sa 50. Okay lang po yan kasi hindi naman talaga sakto yan. Ayan. Pag tinesto natin yan, unlike dito, makikita natin yung pointer. Pero pag dito po sa digital tester, ganito po ang kalalabasan yan. So, ayan po, naka 4.9 ohms tayo. Pag pinihit ko, ganyan siya. Ayan po. Numbers lang makikita nyo at hindi ka agad nagbibigay ng saktong numero. Ngayon, ang tester na to, kagandahan lang kasi flock siya at saka meron ditong analog na yung pinaka level. Kung makikita nyo po, ayan, yung guhit, ayan po, nagmo-move siya gradually. Ayan. So, kung sa digital,
hindi ako convinced na maggumamit talaga pagka ganito yung tinetest ko. Gusto ko kasi nakikita ko yung pointer. Kagaya nito. Ayan po. Kaya ideally, pagka nag-troubleshoot po kayo, dapat ang gamit po natin ay analog. Siguro sanayan lang din. Ako kasi from the beginning, ito na yung gamit ko. Analog. Ngayon, check natin yung sira kanina. Ito, subukan natin gamit yung ating digital 50K. Okay. Ito muna yung ating i-test. So dito nagbibigay siya ng 8.7 ohms. 8.7 ohms, 8.8. Pag pinihit natin yan, syempre gagalaw. Ayan. Pero hindi natin alam kung gradual ba yung kanyang action. Dito naman sa kabila. Okay, so 48. Tapos pag pinihit ko ng pasagad, 3 kilo ohms. So pwede rin. Kasi ito yung hindi na sumasagad, no? Ang reading po niya is 2.6 kilo ohms. Tingnan natin dito sa ating analog. Ayan nga, 2.5. Pag nagsukat naman po kayo ng in-circuit, kasi ito mahirap bunutin. Ayan, double-sided. Para lang ma-check nyo lang kung gumagana yung ating control. Madali lang po. Set nyo lang sa X1K or X1. Ganito lang ang ginagawa ko dyan. Pag gusto kong i-check ito kung gumagana ba or hindi, ganito lang po. Kasi pag pinihit nyo yan, gagalaw naman talaga yung ating pointer. Subukan ko dito. Ayan. So, pwede siya sa in-circuit. Nagmo-move naman. Ayan. Tapos sa kabilang side, check natin. Okay. Ayun, nagmo-move. Ito po ay mono. At ang value po niyan ay nakalagay sa body. Kagaya nito, meron siyang nakalagay na 503. Ibig sabihin, 50K ang kanyang value. 50K. Ito 50K din. Ito 50K din. At saka, ito po ay mono. Ito stereo naman. Marami siyang pins. Masi-check nyo rin yan. Kagaya rin yan nung sa mono. Gagalaw din dapat. Ayan. Magbabaris dapat. Ayan, so sana ay may natutunan kayo sa video ito, at kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang i-like, share at subscribe. At kung bago ka pa lang po sa channel na to, salamat po sa pagbisita. Paki-subscribe na lang po ang ating channel at paki-click yung notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless.